Hindi ba? So kung babaguhin mo, i-abolish mo ang DPWH, magtatayo ka ng bagong DPWH at sila pa rin, kayo pa rin na nandidiyan, eh anong bago doon? Let's already address the elephant in the room. So We're ibig all guilty, sabihin, no? ibig sabihin, para natin masimula ng reboot, restart, o sige, i-abolish na natin ang DPWH at i-abolish na natin ang Philippine Congress. Yan. So we can start anew. Tama. What do you think? Mr. Chair? O eto mga kadonatics, Senator Gatchalian gusto talagang buwagin yung DPWH kasi grabe na daw yung corruption dyan. Grabe na mga kadonatics. At pati mismo siya mga kadonatics, may mga proyekto, may mga corruption ding na-expose. Tapos ngayon, magsalita siya mga kadonatics na akala mo, matino. O eto mga kadonatics, sinuplak siya ni Sir Ted Filon sa kanyang mungkahay mga kadonatics na buwagin yung DPWH. At eto yung sabi ni Ted Filon mga kadonatics. Pakinggan natin. Panukala si Senator Erwin Tulfo? Opo, Senator Sherwin Gatchalian. Erwin. Panukala siya na i-abolish na daw Ang alin? yung pong DPWH at magkaroon tayo ng kumbaga reboot. Oo nga, magtayo na lang daw ng bago. Yun nga ang sabi niya. Kumbaga start from zero, start from scratch. O na yun na-shutdown. Sige, anong take mo doon? Anong take mo? Na i-abolish? Ang DPWH. I-abolish, tapos magtatayo ng... I-privatize na natin? Mas okay yata yun. Kasi tignan mo yung mga ipangasiwa mo sa San Miguel Corporation. Alam mo, ganon. ang problema Tama. kasi doon, syempre tataas yung fees. Bakit? Hindi magiging... Paano tataas ang fees? Di ba yung airport fees pa lang tumaas? Private. So parang Yeah, nirereklamo yan ng privatize. ilang mga kapatid natin. Kumbaga, every time na pa-privatize, gumaganda yung serbisyo, nandun na tayo. Kaya lang hindi nagiging accessible for everyone. Yun ang problema. Yan kasi ay existing na public utility, kumbaga. Pero ito yung pag-construct ng projects. Wala ka namang uupahan dyan diba? Ano yung DPWH? Di ba? Wala ka namang uupahan. Eto nga. Iba yung privatization ng utility. Kasi kapag pinag-privatize ka, automatic yan. Ang pinag-uusapan ay kita. Kasi nga, ang problema dito sa Pilipinas, dahil hindi magawa ng gobyerno na sila, kailangan natin ipa-privatize para umayos yung serbisyo. Ngayon, hindi magawa. Hindi talaga nila ginagawa. Mga kurap lang sila. Yun lang yun. Ngayon, yung sinasabi ni Senator... Lahat na silang bagay kinukurap. Yun nga sabi mo. Okay. Kulang tayo sa honest government officials, honest leaders. Pero yung sinasabi ni Hindi Senator... honest, no? Ano? Hindi sila honest. Anyway, sige. So doon lang tayo sa punto bago tayo mag-break at ito na ating tutunghayan po itong ating magandang mga balita. Yung chika... At ito mga kadonatics, sa panahon ni Tatay Digong, halos na-privatize yung mga privatize yung mga proyekto niya. Yung like for example, the SMC mga kadonatics, ang daming mga proyekto siya nila under kay Tatay Digong's administration. Alam ni Tatay Digong, ang iba pa nga mga kadonatics, nag-volunteer na sila na ang gagawa. Ganyan. Kasi mga kadonatics, masaya sila sa pamumuno ni Tatay Digong at nakita nila kung saan patungo yung Pilipinas. Kaya yung SMC, grabe mga kadonatics, nag-offer talaga sila nang gagawa. Tapos, yung iba ay talagang pinabetize mga kadonatics para hindi na makurap. Galing sa kanila yung pera mga kadonatics. Tapos, ang gobyerno na lang magbabayad sa kanila. Itong mga private agencies. Ang nangyayari sa atin ngayon mga kadonatics sa panahon ni Bongbong, walang ganon masyado. Walang ganon. Ngayon lang mga kadonatics, may balita, international news, may balita na ang POC, ang pinakakorap na ahensya sa Pilipinas. Can you imagine? We are only talking about DPWH, pero behind the scene, unknowingly, noon pa naman yan mga kadonatics na grabe na talaga yung kakorap yung Bureau of Custom. Binalita na naman ngayon sa abroad na ang BOC nga talaga yung pinakakorap. Bakit mga kadonatics?
Millions of billions of pera ang papasok sa Pilipinas, mga kadonatics. Like for example, may mga illegal. Kasi may nakausap talaga ako noon, mga kadonatics, na ang ginagawa niya lang sa Bureau of Custom, eto, taga-pirma lang siya. Taga-pirma lang talaga siya, mga kadonatics. Eto, may mga products na galing abroad. Kung papasok yan sa Pilipinas, ang ginagawa niya, pipirmahan niya lang na okay na. Wala nang sabit to. Ngayon, yung mga products, mga kadonatics, may mga sabit talaga kung i-manual check mo. Ang ginagawa, bibigyan lang, tapos pipirmahan mo. Millions yung kita dyan, mga kadonatics. And then, it happens like every day. Tolenada yung papasok galing sa labas, mga kadonatics, na produkto. Ang iba, illegal, dumaan sa BOC, bigyan lang ng millions ang BOC, mga kadonatics, pipirma na yan. At nung papasok na sa Pilipinas, hindi na ma-check, mga kadonatics, kasi dumaan sa BOC, it means okay na. Wala nang after check, mga kadonatics. Ganyan kakorap yung BOC at ganyan na yung kalakaran noon pa. Kaya nga sa panahon ni Tatay Digong, grabe, alam niya talaga, gusto niyang buwagin niya, mga kadonatics, yung BOC. But anyway, nilagyan niya ng bagong management yung BOC. Kaya sa panahon ni Tatay Digong, mas okay talaga yan. Okay na okay yung BOC. Pasensya na, mataas yung mahaba yung pinag-uusapan natin ngayon. Pero yan, galit tayo talaga sa corruption eh. Kaya yung hinaing natin. Iba talaga si Tatay Digong. Diretso tayo, mga kadonatics. Senator Sherwin Gatchalian ay abolish totally. Via chika yun. Oo, yung Yun ang sinabi. kanya sinasabi na pwede daw yatang pag-isipan, proposal. Yes. Sa akin, kasi kahit on the table. i-abolish mo yan, tapos iuupo mo din sila din. Di parang ganun din. Baka mamaya nag-create ka ng bago, pero yung mga nasa DPWH, nilipat mo lang, pinalitan mo ng pangalan. Okay. Siguro mag-create ng bago, walang taong gobyerno ni isa na uupo. Pabor ako. Yun, DJ sa DPWH, ha? Okay, sige. Oo. Okay. Relax ka lang. Sige. Blood na sila. Coffee. Okay. Ito ho, gagawa natin to ng think about. Tama, di ba? Nasa kondisyon si Kay. Ganito. Opo. With all due respect, Mr. Senator. Nga pala plate number. Sige, birahin mo yan. With all due respect. Okay. I-abolish mo ang DPWH, magtatayo ka ng bago na kagawaran, ano man po ang tawag mo dyan. Okay naman. Di ba parang, sige, kasi wala tayong tiwala, linisin natin to, mga pamamaraan, etc., etc. Pero ang tanong, sa isyong ito ng korupsyon sa mga proyekto, sino ba mastermind? Sino ba mastermind dito? Yan lang. Kung hindi mastermind, sino ba ang ka-tandem ng DPWH? Sino ba ang proponents? Hindi ba? Mangyayari ba ito kung hindi mismo ang pasimuno? Saan man ang gagaling ang lahat? DPWH is the implementing agency ng project na pinopondohan nino. Ninyo. Tama. Pinag-aawayan nyo lang ang kickback ninyo. Yan na si Miriam Santiago. Hindi ba? So kung babaguhin mo, i-abolish mo ang DPWH, magtatayo ka ng bagong DPWH at sila pa rin, kayo pa rin na nandidiyan, anong bago doon? Let's already address the elephant in the room. So ibig sabihin, para natin masimulan ng reboot, restart, o sige, i-abolish na natin ang DPWH at i-abolish na natin ang Philippine Congress. Yan. So we can start anew. Tama. What do you think? Mr. Chair, Tama nga talaga yung sabi ni Senator Alan Cayetano, mga kadonatics, na snap election. Pero ang daming mga opposition na ayaw gawin yun, mga kadonatics, ay i-implement kasi alam na nila hindi sila makakabalik. Snap election, mga kadonatics, lahat mag-resign from President
to local officials. Ayaw. Or at least mga kadonatics from president to lower house, ayaw nila. Kasi nga, hindi na sila makakabalik. Di ba? We abolish the whole government. Walang away. Yan. I mean, di ba common sense eh? Common sense, di ba? Very, very common sense. Ang DPWH, implementing agency, sino ba ang lumalabas na kumita po dito talaga ng malalaki? The proponents. Yung district engineer, ilan silang porsyento? Yung bang nakalatag doon sa billiard table, yung bang pinaghati-hati, kanino ba yon? Eh di ba sa proponent, sino-sino ba yon? Pinag-aawayan nyo lang ang kickback Eh ninyo. di ba mga congressman at mga senador daw? So i-abolish mo man yan, pero nandiyan pa rin kayo. Eh para ka lang nagpalit ng implementing agency sa pangungurakot ninyo. With Tama. all due respect. Parang aso lang yan mga kadonatics na kinulayan mo para maging magmukhang bago, pero yung the same aso pa rin yan. Ay, nako, wala talaga, di ba? Hindi po ba? So ngayon, what is your proposal? Okay, ito yung atin. Yan ang proposal nyo mga kadonatics. Maybe Hindi, imensya, ituloy mo. bubuuin ko lang ito. Birahe. Hindi, bubuuin natin to. Birahe. Opo. Wait, hindi Ganda mo ng naman shirt nila, oh. Ikulo! lahat, di ba? Sabi nga sa Senator Ping, Oo naman. ang sabi niya ay Hindi lahat, pero para mas hindi siya marami. para hindi siya mahirapan. Hindi lahat, pero mas marami. Para hindi Mas siya maraming may kickback. para hindi siya mahirapan, mas mag-identify na lang siya ng mga hindi sangkot. Sakit sa heart. Di ba? You know what I'm saying? I know what you're sige. So, saying. ito ho ngayon. So, itong ating proposal, mga kapatid, no? Okay. Ano na lang? Next week na lang. Okay. Tuloy mo. 9, 12. Birahe. Okay. Birahe. Anong iyong proposal? Ito, pinagandaan na Kaya natin nga, to. Mr. Chair, sabihin mo na yung proposal mo. Ano, maiksi Tindihin lang, ko na lang. maiksi lang. Anong proposal mo? May pinagdadaanan lang siguro. Oh, may pinagdadaanan Anong proposal ako, mo? Mr. Chair. Ituloy Okay, mo. comment down below mga kadonatics. Anong Okay. Your proposal. Kasi, kung paniniwalaan mo at mukha naman talagang totoo, yung sinasabi ni Bryce, norm sa DPWH, yung pag-over-design ng mga proyekto para po sa overpricing. Bakit? Para masiguro yung pong kotong nila, yung kickback nila. You know what I'm saying? I know what you're saying. Itong budget ngayon ng DPWH na proposed 2026 ay ginawa panahon pa ni Bonoan. Tama? Si Vince Dizon ang sasabi, hindi Tama. akin yan. Yaan ay gawa nila Cabral et al. So, luma pa ito na sistema nila. Ngayon, pag sinuri mo yung proposed DPWH budget for 2026, per district pa rin yun. At doon nakalatag pa rin ang mga same projects. May isang congressman, taga-Visayas, di ba? Gusto pa rin niya daw ituloy yung mga flood control. Narinig mo, pinipilit pa rin niya. Kapal talaga ng muka. Diyos ko po naman talaga, oo. Pinipilit pa rin niya. Siguro, hindi pa kumpleto yung hatag sa kanya. Anyway, so ito... Grabe talaga, kakapal na mooks. Pero di ko alam kung sino nagsabi niyan. Pero taga Visayas. Sino? Doon. Anyway, ang daming mga congressman na from Visayas, mga kadonatics. Well, what do you think, mga kadonatics? Anong proposal nyo? Talagang maganda yung proposal na i-abolish yung DPWH. Tapos, dapat yung mga namumuno din i-abolish. Hindi yung department lang, hindi yung ahensya lang, kasi wala pa rin. Ay, nako, itong si Gatchalian, minsan mga kadonatics, itong mga senador, nonsense talaga magsalita. Diba? Ay, nako. Sabi ni Senator Alan Cayetano, ay kailangan daw talaga mag-snap election, mga kadonatics, para mabago itong sistema ng bansa natin na sobra yung corrupt. Diba? Sabi niya. Ngayon, may isang nagsuggest na political analyst at sabi niya, before you can do that, snap election,
dapat i-abolish mo na yung COMELEC. Ay tama naman mga kadonatics. Dapat i-abolish yung si Garcia dyan. Before magiging may snap election. Or mas maganda mga kadonatics, plebiscite. What's the word? Plebiscite mga kadonatics ay talagang tayo na ang mag-decide. Not by voting mga kadonatics, but by going out on the street kung sino talaga yung gusto nating ilagay sa pwesto. Yan maganda mga kadonatics. Not through voting na because, maririg or maninipila pa rin yung mga voting natin. Grabe yung last election. Sobrang daming mga anomalies. Di ba? Ay, kung papalit ng bagong liderato ay tayo nang lalabas mga kadonatics at isigaw yung kung sino talaga ang dapat mamuno at kung sino yung majority ay yung mananalo, di ba? Mas maganda yata yan mga kadonatics. Ano sa tingin nyo? What do you think? What do you think? Maganda ba yung proposal ni Gatchalian or talagang useless lang? Para sa akin naman mga kadonatics, okay, maganda siya pero kulang. Yan yung sabi. Dapat alisin din yung mga nasa taas. Or small committees, dapat mawala na yan eh. Di ba? Kasi dyan talaga yung insertion nangyayari. Well, anyway, Senator Marcoleta, binanatan yung secretary or yung ahensyang agrikultura mga kadonatics. Bakit sobrang hiningi na budget? What? I name it mga kadonatics. Lahat na lang ng ahensya sa Pilipinas ay grabe ka-corrupt. Eto, binanatan ni Senator Marcoleta. Ngayon lang mga kadonatics, actually, hindi pa natapos yung hearing. Pakinggan natin. Paano po natin kukwentahin ito, Mr. Chair? I believe we also have representatives from the PSA if they wish to respond to the question raised by Senator Marcoleta. Ang ginamit ko po kasi, Mr. Chair, 119 million Filipinos today. Kung aalisin po natin yung bilang ng mga sanggol na hindi pa naman kumakain ng bigas, dahil lang kinakain naman nila ay sabaw ng bigas, alisin pa natin yung kumakain lang ng kasaba, alisin natin yung kumakain pa ng saging na sabalang, at saka mais. Easily, baka 115 lang million ang gagamitin natin. Yung makakain lahat ng 119 million, I'm not sure mga kadonatics kung umabot na ba tayo ng 119 million kasi last time I checked, nasa 115 pa tayo. Grabe na pala kadami ng tao sa Pilipinas, no? Sobra na. Ang dami na ding nagbibigay ng tax kaya ang lalaki na ng mga kurakot nila mga kadonatics, nakukurap. Kaya sabi ni Marcoleta, that's too much naman na 119 million yung budget na dapat yung kunin. Kasi hindi naman lahat kumakain. Di ba? Totoo naman mga kadonatics. Ang babies dyan, ewan natin kung ilang babies pa. At yung mga nasa bukid na hindi nag-rise talaga mga kadonatics. So, I think that's too much. Totoo naman. Kasi pag may mga excess budget mga kadonatics doon na mangyayari yung mga, ay nako, wala talaga. Kaya nga sabi sa Biblia, the money is the root of all evil. Walang matino mga kadonatics. Sa mga kapatid, ginamit ko na, Mr. Chair, yung 119 million. So, 166 million bags lamang po yun. Ngayon, yung iba pa naman ginagamit natin na binhi at saka iba't iba pong mga ibang bagay na produkto na galing sa bigas. Ngunit yung 74 million na surplus, malaki pa rin po yun. Kaya hindi ko po malaman bakit tayo po ay nag-import pa ng bigas. Tama. Can we have that clarification, please? Pakisagot. I also think you did not include yung losses ng palay in the process of prior to it being milled, etc. So, may mga deductions yan including yung sinabi ni Senator Marcoleta na
hinihiwalay yung binhi dun sa mga na-produce na metro tonelada. Meron ding number yan eh. The NFA used to have all this data available, hindi ba? Is it still available? Well, anyway, mga kadunatics, wait. Yeah. One thing I really don't understand, kung bakit nag-i-import pa tayo at yung main importer natin, mga kadunatics, ay Vietnam. Nag-renew si BBM ng 5-year contract, mga kadunatics. Rice importation to the Philippines. Anong klase? Anong klase yan? Tapos, more than enough pala ang supply ng bigas sa Pilipinas. Locally lang yan, ha? More than enough. Pero bakit nag-i-import pa tayo? Kaya yung isa din to sa mga tanong ni Senator Marcoleta. Yeah. Nung panahon Ay, ko nako. kasi Ito si Kiko talaga. NFA had the breakdown of all of this. Nakakainis, And nakakawala it was ng... well, at least during our time, we were able to easily Mood, mga justify and identify exactly how much we needed to import. When we combined yung production ng yung households, NFA buffer, private sector, etc. No? So pwede ba ipaliwanag? Dahil kung hindi nyo may papaliwanag, bakit tayo issue ng sanitary and phytosanitary permit na sabihin nating unlimited importation Thank you, Mr. Chair. Kasi yung per capita consumption galing din po sa PSA yun eh. Kung talagang tayo po ay nagtitiwala sa mga statistics ng PSA, edi gamitin na natin yun. Ang sabi nila, 1.4 bags ng bigas ang national consumption per year. Yun ang per capita. So ginagamit na po natin yung 119 million. Galing din sa PSA yan. So kung aalisin po natin, i-discount natin yung hindi kumakain ng bigas, makain lang ng saging na saba, kasaba, mais, at saka yung mga sanggol na hindi pa po kumakain ng bigas. At saka po yung mga magagandang binibini na hindi kumakain ng bigas dahil yung figure nila ang kanilang pinagsisikapang ayusin. So 115 million lang siguro is a very realistic. Tama. O lalong lalaki po yung natin, yung surplus natin. Policy na po natin ang mga binhi at iba't iba pang pangangailangan ng bigas na hindi po talaga dapat na nandun sa consumption. Palagay ko naman po yung 74 million na surplus ay napakalaki nito eh. Kaya tinatanong po natin, bakit tayo import ng import? Tayo na po ang pinakamataas na importer na bansa sa ngayon. Agricultural country po tayo. Okay, Secretary Kiko Laurel, you have the floor. Good morning, Mr. Chair. Medyo na ko dun sa figures kasi kung yung 1.4 bags per person per capita na sinasabi is only 70 kilos per person per year, which is sobrang liit Per capita. sa Yun po ang sinasabi ng PSA, ang sir. PSA data namin, sir, Mr. Chair, is actually 122 kilos per person Capita. per year. Ang minimum, pero tingin ko mababa pa nga yung estimate na yun eh. So sa kung 144, kung 122 yan, lalabas ka. Ikaw ba, mga kadunatics, makakaubos ka ba ng 122 kilos? Ikaw lang mag-isa. In a year? What do you think? Para sa akin, hindi ako makakaubos ng ganyan kadami, mga kadunatics, kasi twice a day lang ako kumakain. Lunch lang at dinner. Minsan nga, kunti lang talaga yung rice. Minsan walang rice pa, mga kadunatics. So, I don't think so. And yung mga bata, di ba? Kaya yung estimation ng Department of Agriculture, mga kadunatics, I think it's too much. Kami ng about 14 million tons eh. Ang consumption lang ang production natin is 13 million or less than 13 million sa ngayon eh.
So talagang may deficit pa talaga. Kung yun ang babasehan namin ng data, kaya we just want to check kung yung 1.4 sa PSA hahanapin ho namin yun. Well, Mr. Chair. the Assistant National Statistician is here. Can you please clarify because kayo ang tinatanungan ng info, no? Go ahead. Ms. Laksa. Good morning, Mr. Chair. First of all po, I would like to correct the population data. The population 116 data as of July million. 1, 2024 is 112 million rather. 112,729,448. So But- that's the updated population count. And then as for the per capita consumption, Wait, so 112 million pa lang pala tayo? Ano ba talaga? Let me search a little bit, mga kadonatics. Eto. Tama. Sa 2024 census, mga kadonatics, with the Philippine Statistic Authority or PSA, it's 112 million as July 1, 2024. Pero, for mid-2025, one of the common estimate is 116 million. So, ewan ko kung saan nila nakuha yung figure na 119. Yun naman ang sinabi din ng Department of Agriculture, mga kadonatics. So, I think that was a wild estimation, mga kadonatics. What do you think, ha? the Philippine Statistics Authority don't actually have a latest per capita consumption data. We are using the per capita consumption of FAO. What is our and official FNR. population? 112,729,448. Ang layo ng 112 million. Yes, Mr. Chair. Secretary 116. Kiko, lalo tayong I think 116. Sobra naman yan. lalaki ang surplus. 112 million lang pala. Yung ginagamit ko, 119. So kahit nagamitin natin yung 122 Sir. kilos, Tama. talagang sosobra po tayo. Kung 112 million lang pala tayo, kwentahin po natin, napakadali. We will have a surplus, not deficit. We will not have to import. Let's just finish with Ms. Laksa, yung per capita consumption. Why don't you have a local per capita consumption and you only have FAO data? Mr. Chair, aside from FAO, the FNRI is also doing the survey to compute the per capita consumption. They are having the latest data right now. Okay, so what The is your latest that we have is 2015 pa po. okay? Whatever you have, what is 2015 data? I'm just getting the data, Mr. Chair. With the understanding that FNRI will have the latest data by when? Would you know? As far as I know, 2022, Mr. Chair. Yeah nga, 2022 or 2023. But when will they come out with it? Are you in contact with them? Yes, Mr. Chair, it's already available, the 2023 data. Oh, where is it? I'll get it, Mr. Chair. Okay, while you're trying to please get that data, no, we need that data in terms of per capita consumption and the latest one. And in the meantime, yes, ASEC Arnel de Mesa, please note, maliwanag yung tanong ni Senator. I'm still confused, mga kadonatics. Wait lang. Kasi kahit saang anong tawag yan, statistic na sinearch ko, mga kadonatics, ay talagang 116 million yung population ng Pilipinas ngayon. Overall yan, ha. Tapos yung statistic ng 2024 ay 112 million. So it's possible, mga kadonatics, na nadagdagan tayo in just a matter of year for at least 4 million. Possible yan siya. Kaya hindi ko naintindihan yung saan kaya kinuha ng PSA yung data nila. Marcoleta, kailangan maliwanag din yung sagot kasi Yes po. hindi tayo matatapos dito kung iba-iba yung figura, iba-iba yung nakikipagdebate tayo sa isa't isa dito dahil hindi natin alam ano ba talaga ang datos. Go ahead. Thank you, Mr. Chair. Sa ngayon po, with the given population of 112 million Filipinos consuming about 122 kilos
Per of year. rice per capita per year, or 2.44 bags at 50 kilos per bag. That is about 273 million kilos of rice every year. Ang production po natin 2023 was 20 million. Ngayon po in-expect natin 20.5. Rice po 'yon. Ang equivalent po noon at 65% palay po at 65% efficiency, that's about 13 million metric tons of rice. That is equivalent to 260 million bags. So ibig sabihin po, kung assuming lahat ng rice ay gagamitin na pagkain, short na po tayo ng 13 million bags. Pero hindi po lahat ng rice na napuproduce natin ay nagiging pagkain. Meron po tayong post-harvest losses ngayon, standing about 17%. 17% ang post-harvest losses. Yes po. So where do you compute the Laki. losses? 17% of what? 20 million metric tons or 13 million metric tons? 13 million po sa rice, 20 million for palay. I know, but the 17% is for which? Losses. For palay or For palay. So 17% of 20 million, Yes po, Mr. which Chair. means what? 3.4 million. 3.4 million So plus 3.4 million metric tons ang nawawala. Tama, ng palay. yes po, plus So 20 million less 3.4 million is how much? 16.6 million. So 16.6 million metric tons of palay ang production mo at 65% will give you less than 13 16.6. million metric tons of rice. Right? yes po. So what is that? What is the 16.6 million metric tons of palay times 0.65? Yan yung rice production mo. So your rice production, based on your computation, will be for 2024 24, Mr. Chair, is 10.5 million metric tons of rice. Tama? Tama? Around. Okay. So ano ang consumption mo? Our consumption po ay 122. 22. That's about In metric tons, in metric tons. 13 million metric tons. So 13 million. So ang deficit mo based on your computation is 2.5 million metric tons. Tama ang deficit. So 13.6. So ang mangyayari kung 13.6, 10.5, 13.6 less 10.5, you have 3.1 million metric tons ang insufficiency. Okay? Is that clear? Mr. Chair, assuming na Yes. 122 per kilo per capita tayo. So we'll wait for PSA's ano lang. Ganyan nakabusisi ngayon mga kadonatics kasi naalarma na itong mga senador na to. Noon kasi parang ang dali-dali lang makabigay ng budget mga kadonatics, ay talagang galit na yung mga tao naka-tune in na sa mga ganitong hearing mga kadonatics. Noon, sinong nanonood ng budget hearing? Wala, kasi napaka-boring yan. Di ba? Ngayon, tingnan mga kadonatics, naka-tune in kayo, di ba? Nanonood kayo. Kasi galit na yung mga tao. Kahit 1 million pa yung wala mga kadonatics, ay talagang magbabayad ka. Ayan. At of course, with the presence of Senator Marcoleta, mas maganda kasi yung hearing mga kadonatics. Now, PSA, do you have the data so that we can complete the computation? Still getting it, Mr. Chair. Okay. Sorry, with the permission of Senator Marcoleta, you have the floor. Go ahead. So sum up nyo nga ulit. With the permission of Senator Marcoleta, please sum up what our exchange, because you confirmed all of it. So please present it again. Thank you, Mr. Chair. Umpisa mo sa palay, tapos pababa ng pababa. Okay? Consumption, wastage, etc. para makuha natin yung figura. And before you proceed pala, I don't think NFA should have should not be able to determine yung
supply ng bigas sa on a given notice, no? Kasi kayo ang nagba-buffer stock. Eh. Anong basis ninyo ng amounts of buffer stocking kung hindi niyo alam yung kabuuan? 'Di ba? Kasi dati, panahon natin, with the information of Senator Marcoleta, I'm sorry, NFA knew at exactly one point what is the supply of rice in the market, what is the deficit, Sila palang because we chairman would nito. determine what would be the rice that is to be imported. Alam namin yan. Now, you're doing buffer stocking. Just because you lost some of your powers because of the RTF, that does not mean you should no longer be able to determine the amount of rice available in the market, in the local rice production, etc. Because you're the one that determines buffer stocking. How can you say this is the buffer stocking requirement if you don't know what exactly is the amount of rice available, hindi ba, locally? But anyway, sorry, I yield the floor again to Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Secretary, di ba yung average yield natin per hectare is 4 tons? Oh, anyway mga kadonatics, nawala. What's the problem? Ooh, what happened here? Your muscles don't work for real life. Big muscles don't mean big strength, son. If you want to look strong. Anyway mga kadonatics, nawala tayo. Ewan ko ano nangyari sa live stream ng DZAR. Anyway, let's proceed here mga kadonatics. Post ni Sas Rugando Sasot just an hour ago. At ang sabi niya dito mga kadonatics, vlogger arrested for calling BBM an idiot in Bisaya, bugo. Totoo naman mga kadonatics, ang translation ng bugo, ewan ko ba't pinangalan yung Bugo City na bugo talaga kasi Bisaya pa, tapos bugo pang ang pinangalan mga kadonatics ay talagang iba sa tingin namin. I'm from Mindanao, so Bisaya din ako mga kadonatics. Bugo City is bugo. It's an idiot mga kadonatics. Ano bang idiot sa Tagalog? Ha? Basta hindi matalino. Arrested! Well, to be fair mga kadonatics, may ginawa talaga siyang hindi ka nais-nais, like, ang caption niya kasi mga kadonatics, ang sinabi niya doon is headshot, tapos may arrow sa sa ulo ni BBM. And ang daming nag-agree mga kadonatics actually sa comment section, talagang parang nabahala yung PNP na nako, daming nag-agree na dapat na palang i-headshot yung Pangulo. At ito ay shinare din ni Dean Chase, ay talagang hindi takot si Dean Chase mga kadonatics na kung anong mangyari sa kanya, baka ipa-aresto din siya. Kasi lahat ng mga nag-share noon mga kadonatics ay hinahabol. Of course, ang pinakauna talaga yung nag-post. What do you think mga kadonatics? Ha? Ganyan na ba talaga praning yung government natin, or si maybe Bongbong Marcos praning na, natatakot na siya mga kadonatics, ha? Na baka may mangyari sa kanya. It was just a post mga kadonatics, vlogger, magagawa yan ng vlogger. Tapos ikaw na presidente ka, may mga security guard ka, and I don't think that mga kadonatics, that measure is too much. Di ba? Too much man yung ginagawa nila na ipa-aresto ka mga kadonatics. Of course, sa panahon ni Tatay Digong, ang daming nagbanta sa kanya mga kadonatics. May nasupalpal. May nasupalpal talaga sa panahon ni Tatay Digong na papatayin doon niya si Tatay Digong. Galit na galit siya. Nag-video pa siya. Nag-video siya mga kadonatics. Wala ngang reaction si Tatay Digong. Though, maraming mga opisyalis sa gobyerno ni Tatay Digong na ay talagang pinapahingi siya ng apology mga kadonatics in public. And then that was it. Finish na. Ngayon, kinulong talaga. Ay talaga mga kadonatics, di ba? Yun nga lang, vlogger din sa Cebu na pinakulong
ni Turing Aso mga kadonatics. Dahil lang sa pagpo-post at pag-share. Ganon katindi yung Marcos administration. Napapraning na mga kadonatics sa mga nangyayari. Di ba? Ano sa tingin nyo? Comment down below mga kadonatics kasi ay sobra talaga. At etong kung vlogger ka mga kadonatics, naku mabahala ka na. May proposal if I'm not sure, basta yun talaga yung na-post doon eh. Si Ed Bulaga Soto na ay dapat talaga lahat ng mga vlogger sa Pilipinas, i-required natin ng 50% tax payment. 50% sa kita. Can you imagine that mga kadonatics? Ay, ganyan talaga garapalan yung Pilipinas. Sa Southeast Asia ay mukhang tayo lang ata mga kadonatics ang kumukuha ng napakalaking tax. Take for example, Thailand mga kadonatics. Almost zero tax sila sa vlogger. Nagbabayad sila ng konti talaga. Pero almost mga kadonatics, Vietnam ganun din. May 15% ata, ay 10% ata ang Vietnam. Ang Pilipinas, ang laki. Ang laki talaga. Nasa 20% ata mga kadonatics. So, yeah, ganon. Kulang talaga yung pagnanakaw nila sa tax ng taong bayan, pati mga vlogger, mga kadonatics, na, aywan ko ba, galing US yung pera, ay talagang itatax pa nila, at sobra-sobra. Oh, nako, comment down below mga kadonatics your opinion, and babasahin natin yan. Don't forget to subscribe and like this video. God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Bye-bye.